Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po sa lahat na nakasubaybay sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. At magandang gabi po muli, Pastor Ramil. Okay, magandang gabi. Narito po muli tayo, Pastor, para talakayin na naman ang isang bagong episode natin Oh, about Adam and Eve symbolism. Na ito po ay katuruan po na na-adhere ni Ed Lapis, Pastor Ed Lapis, Pastor. Actually, itong si Pastor Ed Lapis, matagal ko na siyang kinikriticize tungkol doon sa kanyang interpretation. Siguro mga 2019 pa, 2018, I started mentioning yung kanyang limited view of inspiration of the scriptures. Mayroon kasing tinatawag na limited inspiration, yung view niya. Na hindi lahat sa Bible ay galing sa Diyos. Meron din dyan na galing sa tao, meron dyan na galing sa tradisyon, meron dyan na galing sa mga mitolohiya, dun sa mga kultura ng mga sinaunang tao na pagano. Kaya the Bible is the mixture of Word of God. Some of them are from God, but most of them are mythologies. Yun ang kanyang paniniwala. That's why ang kanyang take doon sa kay Adam and Eve ay meron siyang another meaning, no? Which is yung symbolism siya noong tao. So yun pala pang pinagmulan. Yes, yung limited view. Opo, Pastor. Kung hindi pa ako nagkakamali, may nakita po akong mga books doon sa page niya. Hindi ko lang kasi nagawa kaninang kunin yung mga pictures. Yung mga books pa lang yun ay more on historical books about religion. Yung history ng beliefs ng Israel, baka history ng religion, worldly religion. Yun pala ang pinagbabasihan niya ng kanyang belief. Kasi siya ay hindi naniniwala na malalaman mo ang lahat tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia lang. So, dahil may iba pang paraan ang Diyos para i-reveal ang kanyang sarili sa tao, at yun nga pwedeng mula sa mga paganong kultura. So, pwedeng magpakahayag. Kung noong last Tuesday, ang ating tinalakay ay yung pastor, na ang kanyang view ay yung neo-orthodox, na hindi kayang maunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng kahit na anong pamamaraan, maliban sa direct revelation. Ito naman, naniniwala naman siya na pwede namang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pero, limitado ang Biblia, hindi siya sapat. Hindi siya, sa kanya, hindi verbal plenary inspiration, kundi limited inspiration. May hangganan yung pagkasi ng Diyos. Hindi lahat ito ay sa Diyos. At he treats the account of Adam and Eve sa Genesis, not only the account of Adam and Eve, but also the account of creation as mythology. So he doesn't believe that the earth is created by God as well as all things in the universe nakinreate yan ng Diyos, kundi yan ay sabi-sabi. Sabi-sabi lang. Sabi-sabi. Mga sinaunang mga tao na nagpalipat-lipat, nagpasalin-salin sa kultura, at kinuha ni Moises, pinulot niya, at yun ang kanyang ipinagpalagay na pinagmulan Dangerous pala po nito. mundo at ng lahat sa buong sang sinukob. Kaya si Eva at Adan ay hindi rin direktang nilalang ng Diyos. Maaring ito ay simbolismo. Kaya nga sabi niya, meron siyang dual belief about Adam and Eve. Ang sabi niya, merong literal, pero hindi niya expounded kung ano yung literal. Mas
binibigyan niya ng pansin yung kanyang symbolism, o yung allegorical interpretation. Allegorical. Ang tawag doon, allegorical. No? Opo. Hindi siya literal, may iba pang meaning. Yung Nakakatakot pala yung kanyang teaching na yan. ngayon, ito uli, no? Kaya we are fighting for the yung infallibility, and not only infallibility, but reliability at saka yung tinatawag natin na Sufficiency po, Pastor. Sufficiency po. sufficiency yan ng scripture. Totality. Yun. Na in total, ang lahat dito ay sufficient na. Yan. Kasi ang ina-attack ngayon ay yung sufficiency, Opo. not merely on the infallibility, but yung, hindi sapat yan. Opo. Oo nga, infallible yan, hindi nga nagkakamali, pero hindi kompleto. So, dapat complete, dapat yung buong totality ng scriptures ay Kulang na po. sufficient na. Hindi na siya kailangan dagdagan at bawasan. Kasi yung nakaraan po tinalakay natin, obsolete na ang scripture sa kanya. Oo, kasi nga neo-orthodox view, Neo-orthodox, hindi pwedeng magsalita ang Diyos by written word, but by extra-biblical revelation. Direct communication from the Spirit. Opo. Pastor, can you give us insight po dito about sa teaching po na ito ni Pastor Davis? Okay, sige. Pwede po bang panoorin natin? 7 tests to know people. Oh, Titingnan natin kung ano yun. parang ano lang naman yan. Read well, Tang yan. that we should find codes and symbols, and in godly scholarship, decode them and read them for daily life. Maaring binabasa ang Biblia as allegory, a figurative mode of representation conveying a meaning other than the literal one. At yan ngayon ang ating sisikapin na pag-aralan, basahin ang kasaysayan o kabanata ng kasaysayan ni Adam and Eve. And we always read it as literal, but today we're going to find symbolisms in Adam and Eve. Read well. Pastor, sabi niya may symbol talagang hidden symbol doon. Kay Adam and Eve, dun sa kanilang... kasi binabanggit din po niya na si Adam and Eve, si Adam, ay meron siyang dalawang nature in one person. Si Adam ay yung soul, di ba? Si Eve yung Physical po parang. physical, yung representation ng kanyang buong pagkatao. Emotion, lahat. Sige daw, pakinggan natin yung sinasabi niya sa next video. Sa next video nga. Doon niya yata sinabi. Isa pang video bro, kasunod. At sinasabi, si Adan nilikha sa wangis ng Diyos. Now, Adam can represent the inner man, Yan. the spirit, the divine, the sacred in man, what we man call is the God's spirit. image. The soul, the spirit. Sapagkat ang tao ay may kaluluwa, may espiritu na isa lang, meron siyang katawan, meron siyang damdamin. 1 Thessalonians 5:23, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Isang mahiwagang salita, nagpapakita ng tatlong mukha ng katauhan o pagkatao. Merong espiritu, na tinatawag kuminsan sa Tagalog na kaluluwa. Merong soul, na akala ng iba, yun ang kaluluwa. The soul is the personal. So medyo magulo, no? Si Adan ang espiritu. Siya po yung spirit. Oo, sabi tas interchangeably, sabi niya, ginagamit din ng espiritu na kaluluwa rin. So, ibig sabihin, si Adan, hindi siya literal lang. Adan, siya ay symbol lang ng espiritu ng tao. Ng soul. Siya daw po pastor yung inner man eh. Siya ang inner man. At ang outer man si Eva. Ang outer o external ay si Eve. External. Tingnan natin, no? Paano niya sinabi na si Eve ay external? Meron ba dyan? Meron po dyan, may binabanggit. Ay, pero ulitin natin ito bro, yung video na yan. Number 3 na ba? Ulitin natin yung number ito.
At sinasabi, si Adan nilikha sa wangis ng Diyos. Now, Adam can represent the inner man, Yun. the spirit, the divine, the sacred in man, what we call Yun siya. God's image. How about Eve? Sapagkat ang tao ay may kaluluwa, may espiritu na isa lang, meron siyang katawan, meron siyang damdamin. 1 Thessalonians 5:23, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Isang mahiwagang salita, nagpapakita ng tatlong mukha ng katauhan o pagkatao. Merong espiritu, na tinatawag kuminsan sa Tagalog na kaluluwa. Merong soul, na akala ng iba, yun ang kaluluwa. The soul is the personality. Magulo rin kasi po yung view niya ng nature ng Pati yung parang siya trichotomous, hindi maintindihan. na hindi mo maintindihan, na parang yung espiritu, yun din ay parang iisa sa kanya. Iisa, No? Yung espiritu at kaluluwa, Iisa naman. yun din daw yun. Pero sa Biblia, magkaiba yun. Kung makikita mo rito na talagang may problema yung kanyang theological views about, even ang tawag dyan is anthropology, no? Biblical anthropology. Sa biblical anthropology ay may dalawang view, no? Yung dichotomy at saka trichotomy. Yung dichotomy view is yung immaterial, consisting na siya noong mga hindi nakikitang bahagi ng tao, sangkap. Yung espiritu, kaluluwa, puso, isip, lahat yon. Opo. Yung desires, yun ay immaterial. Yun namang material ay lahat ng parts ng katawan, no? Body. Opo. Lahat ng bahagi ng katawan, yung senses, na kung saan gumagana ang senses dahil sa katawan. So, ngayon, yun yung dichotomy. Hindi pinaghihiwalay yung kaluluwa at espiritu. Bagamat sila magkaiba, pero sila magkasama. Pero sila hindi iisa. Yan. Yun namang trichotomy ay talagang literally pinaghihiwalay nila. Ang kaluluwa, katawan, espiritu. Based nga doon sa sinabi niya, 1 Thessalonians 5:23. Yun na po. Pero iba pa rin ang view niya kasi parang sa kanya, dalawa pa rin, pero pareho lang yung kaluluwa at espiritu. Kaya nga lang, symbolism lang yan. Yun si Adan. Yun po si Adan. Yun si Adan. Yung kaluluwa, espiritu, yun si Adan. May binabanggit po siya, Pastor, yung soul, ay yun yung personality. Pero sinabi rin niya, naiisa rin, espiritu din. Opo. Sabi Tagalog daw ng espiritu, kaluluwa. Hindi yung Tagalog. Magkaiba talaga. Magkaiba. Kasi ang Tagalog ng espiritu, espiritu. Ang English ng espiritu, spirit. Actually, magulo po. Ang Tagalog naman, ang English naman ng kaluluwa, soul. At ang Tagalog, kaluluwa. So, Opo. hindi Tagalog ng espiritu. Yung kaluluwa, hindi yan Tagalog ng espiritu. Parehong Tagalog siya. Pero litong-lito nga siya. Litong-lito siya Litong-lito sa espiritu. So, ginawa pa niyang allegorical ang Oo. interpretasyon ng tao na siya ay hindi literal na katawan, tao. Simbolismo lang yung tao ng espiritu. Opo. So, hindi mo mahuli, no? Kasi nga, yun nga, pagdating sa theological education, sadly, ayaw talaga nito na, kasi na siya tapos na nga naman siya ng UP, bakit pa naman siya mag-aaral sa mga seminaries? Kasi mali. So, self-study siya pagdating sa theology. Nagsi-self-study. Kaya napag-aralan niya yung doctrine ng dualism, yung Diyos, may dalawang Diyos. Iba ang Diyos ng Old Testament, iba din ang Diyos ng New Testament. Yun yung Marcionism. Si Marcion ng Sinop. Yun ang kanyang theological, yun ang kanyang paterology. So, Yahweh is different from El Elyon. So, El Elyon is the God of the Old New Testament, who is the Father of Christ. But Yahweh is Satan himself. Yun ang niya eh. And he is the God of the Old Testament. So, ang gulo. So, Satan is Yahweh, and Yahweh is the God of the Old Testament. Pinaglaban niya yung Ang gulo pangalan talaga. lang. Pangalan lang yun, term lang. It's a matter of didactics Pangalan lang yung or alien. terminologies. Yung word studies lang sa Greek at saka Hebrew, pareho lang siya. Serious lang. Pareho lang. Magulo yung kanyang theology eh. Hindi mo alam kung ano. Siya ay more on practical at yun ang gusto naman ng tao. Practical lang. Huwag na tayo mag-aaral. Buhay-buhay na lang. Kaya marami siyang followers. Maganda rin naman sa isang aspeto na ng kultura na natatouch yung mga positive na dapat nating pagpatuloy. Pero ang problema ay ginagawa niyang biblical.
Hindi naman lahat ng bahagi ng kultura ng tao ay biblical. Common sense lang yung kanyang itinuturo. Common sense po. Maganda na kalimutan na yung mga sama ng loob. Totoo naman din. Pag magkikita-kita ang kamag-anak, huwag magpagalingan. Ganun. Mga ganun. Siyempre, tuwan-tuwa kasi nakaka-relate naman ang mga madlang people. Ano pa yung kanyang... Panoorin natin kasunod. blameless. Isang mahiwagang salita, nagpapakita ng tatlong mukha ng katauhan o pagkatao. Merong espiritu, na tinatawag kuminsan sa Tagalog na kaluluwa. Pareho lang. Merong soul, na akala nung iba, yun ang kaluluwa. The soul is the personality, the emotion, what makes the person unique. Yung pagkakahalo ng kanyang katawan, yung pangatlong bahagi niya, at ng espiritu niya, nagbubunga sa isang very unique personality called the soul. Naging soul na. Nako, nagulo na tayo. Hindi mo na malaman kung ano na ba talaga yung espiritu o kung yun ay... Maski ako, gulong-gulo rin eh. So, pag-intindi sa kanya, meron pa ba? Meron pa po. The kitchen of a woman. Ba? Kusina ng babae. Tingnan natin yung view niya kay Eve. Meron yan. May view po yan dyan. A helper suitable for him. At alam natin, nilikha si Eva. Ngayon, meron tayong literal, actual na Adan at Eva. Mo, meron daw literal. Ngayon, binabasa natin itong verse in another level, as allegory, as symbol, and we read Adam as the spirit, the inner, the core personality of humanity. And Eve here can represent the outer man, the physical. Si Eve po yung outer man. Yung outer man. Inner si Adan. Baliktad ata, no? Dapat ang inner si Eve. Kasi si Eve daw po yung yung sensitive. Siya yung ano kasi kaya po. outer, kasi pag nahipo nga mo nga, eh, matatouch. Parang gano'n eh. Kung ano ba yan? Mga gano'n. Opo. So, kaya, si Eve yun. Si Eve po yun. Kaya pala, si Adan yung malakas, yung Yeah, inner. yun po yun. Nasa inner. Si Eve yung sensual. O nga naman. Tama po. Kasi mahina nga naman si Eve. Siya yung natatouch. Opo. Oo nga, no, logic lang yan eh. Illogical logic ang tawag doon. Ilali. Oo, di ba? So, napakahirap intindihin ito. So, kung hindi ka aral sa theology at nakinig ka dito, eh di, yan si Eve, oh. Di ba? Nakita mo na si Eve. Yung Hindi pa. ginawa, Si eh, Eve, oh. katawan. Outer yan, outer man. Hindi mo makikita si Adan. Inner eh. Pero pwede mong sabihin, nakita mo na ba si Eve? Nasaan? Ito, oh. Ito po, oh. Yan ang Eve. Kaya lang malambot eh. Kaya nga Eve, eh. Di ba? Kaya pala, ang tao, dapat malambot. Kasi si Eve yung Si nasa Eve. labas. Babae. Babae ang nasa labas. Kaya sabi po niya, Pastor, ano eh, yung taong nilikha ng Diyos, isa lang yun. Isa lang. Opo, isang person yun na mayroong dalawang nature na nakapaloob. Parang si Jesus Christ. May tatlo nga daw. Eh. Tatlo. May tatlo nga daw personalidad. O di paano yun? Grabe. So gulong-gulo ka. Sabi mo dalawa. Ngayon tatlo. Kanina tatlo. Oo. Ngayon iisa na. Yung tao. Iisa So, na. Tapos si Eve yung nasa labas. Oo. Si Adan nasa loob. Nasa loob. Diba? Kaya malambot. Kaya pala ganun. Si Eve yung nasa labas. So kanya lang pinaninindigan. Oo. Okay? Ano pa? Meron pa ba? Ano na dyan? Yeah. Kitchen daw, no? May kitchen. Read Adam as the spirit, the inner, the core personality of humanity. And Eve here can represent the outer man, the physical, the human, the profane in man. So kung ang pagbasa natin ngayon kay Adan ay hindi si Adan na lalaki at yung Eva ay hindi Evang babae, kundi si Adan yung pangloob na espiritu at si Eva yung katawan, panglabas, nasa kanya yung soul and feelings at siya yung sensitibo sa literal, physical world. Yun, kaya pala. Sensitive talaga. Physical, literal talaga po. Oo, kaya pala naman. So, we can justify why. So, man can be Eve. Eve. Kasi in his external aspect, Eve siya eh. So, we can be like Eve in our gesture, in our speech. So, that's also justification of those who are effeminate because Eve is the outer part
of man. Ibig sabihin po, pag strong ka, Inner man ang Inner gumagana. man ang So gumagana. pagka malambot ka, yung outer man. Pero man ka pa rin. man pa rin. Nasaan si Eve? Yun yun. Parang gulo talaga. Nawala na si Eve. Nawala na Kasi si man Eve. ka pa rin eh. Ang Man man eh. daw is composed of Ah, inner at saka outer. Adam and outer Eve. Nasaan si Eve? Kasi man lang yun eh. Where is the woman? In the outer of man. Hindi outer. See, it's the man who is Kaya pala po, created. Pastor, may sinasabi sila nagladlad na. Yun Ibig pala, sabihin, kaya outer pala. pala, ano? oo. Kasi nag-out na. Oh. so kung nag-out ka na, yun si Eve. It's just a part of your person. Because you are a man, you have Eve in you. But external yon. The man is the inner. So, ibig sabihin, natatalo po nung pagka hindi ka homosexual. Strong. Hindi ka strong inner. Pag hindi strong yung inner person mo, Oo. natatalo ng outer. So that's why you become... Lumalabas. Yes. Nag-aladad ka. Kaya kailangan paglabanan mo. Huwag kang patatalo sa outer. Malapit na akong bumigay. Baka mamaya bumigay ka rin, ha? Oo. Mamaya, pakilala ko na sa'yo si Pastora. Patay tayo diyan. Si Pastora Derrica. Derrica. Ganda. Derrica. So, Pastor, ano po yan? Pwede po bang matawag natin yan na, ibig sabihin, mayroon pang biblical warrant yung kanya mga sinasabi ni Pastor Idlapis? Wala. Kasi, according to the Bible, Adam was created from the dust of the ground. So, malinaw, no? And hiningahan sa ilong, nagkaroon ng buhay. So, wala pa si Eve, tao na si Adan. So, Pastor, we cannot... Hindi pwedeng ihiwalay, hindi pwedeng magkasama si Adan at Eve, si Adam and Eve sa isang person. Kasi, ibang person si Adam eh. Separate siya kay Eve. And si Adam talaga ang unang nilikha ng Diyos from the dust of the ground. Kaya nga, bumabalik sa lupa nung magkaroon ng kamatayan kasi galing siya sa lupa. Ngayon, si Eve is a separate person. Oh. Hindi siya outer or external part or Separate. separate external part ng man na separate sa inner man. No? Kundi siya ay separate person at siya nilikha mula kay Adam. So sabi sa Biblia, sa account sa Genesis 1, verse 26, ngayon lalangin natin ang tao, no, likain natin siya sa ating wangis. At yung wangis na yon is not physical likeness. Opo. Dito kasi maraming nagkakamali doon sa word na imago Dei or image of God in man. Akala ng iba Talaga. ay yung physical na anyo. Siguro dito naglalabo-labo sa kanyang theology yung imago Dei na akala niya physical siya. Hindi physical ang imago Dei. Kundi, pag sinabing image sa Hebrew, alternately ginagamit yung word na chelem at saka demut. At yun Demut ay at saka chelem. demut at saka chelem, which means image. Ito ay not physical likeness, but similarity in some aspect. Like lang, like. It's not per se the actual replica, but in the likeness of immaterial aspect, no? Not physical, but immaterial. Like, ang tao, di ba, ang tao ay moral being. So, ang Diyos din ay moral being. So, in that sense, we are like God, that we are morally good. Si Adam and Eve, no? Opo. We have morality. Also, si Adam and Eve ay meron siyang vice-regency, no? Yun ang image na meron sa tao na God's Genesis 1:26 ay sinabi na, sige pakibasa mo, Genesis 1:26. Naroon naman yung image eh. Opo. Pero ini-interpret lang yung image apart from the context itself, Pero upon the verse or apart from the verse itself. Tingnan mo yung Genesis 1:26 and 27, ituloy mo. Then God said, basahin natin sa Tagalog, Brother Erday. Then God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. So sa immediate context, ang likeness ay yung rulership. Like God, God is the ruler of all things that He has created, and He appointed man to be co-ruler
co-ruler, vice-regent, or God has appointed Adam as his attorney-in-fact to rule over all creations. So naroon na yung wangis. So God is the creator, man is not creator, so therefore, yung creatorship, hindi siya yung wangis, no? Kasi hindi pwede, kasi hindi naman creator ang tao. Pero yung rulership, yung kanyang pamumuno, kasi sabi niya, hindi niya sinabing siya ililikha din, kundi sinabi niya, gawin natin siyang tagapamahal. Siya yung caretaker. So God takes care of everything, but He delegated this authority to Adam. In His likeness, Adam will also rule the world and all the creation in the world, no, not in space. Hindi niya kayang pamahalaan sa space. Dito lang sa earth. Sa earth lang. Yung mga nilalang sa earth. Not all creations. Kasi yung ibang creations, di man naman pwedeng i-caretaker yung Mars, no? Tsaka yung Neptune, Pluto, di ba? Wala na pala ang Pluto ngayon, di na pala siya planet. Well, anyway, sabi diyan, hindi lang iyon, kundi meron din ang taong intelligence, no? Which God is intelligent, God knows everything, but unlike God, man reflects that image that man is also knowledgeable. He can also think about being a craftsman or being an individual who has the capacity to create art, but not create out of nothing, but to create from something. Ang kanyang pagiging artistic, ang kanyang pagiging malikhain, ganun din ang reflection lang, hindi talaga yung mismong pagka-Diyos ng Diyos. But reflection or wangis nung kanyang ginawa, nung kanyang pagiging manlilikha. Hindi talaga tayo lumilikha mula sa wala. So yung reflection lang na yon. At saka ito ay hindi physical. Dito nagkakaproblema kasi kita mo, imaginein mo. If the image of God in man or the imago Dei is physical, magkakaroon ng dalawang Diyos, isang babae, isang lalaki. At dapat magkakapareho talaga ang mukha kung talagang wangis dapat pareho magkakamukha, pati ang lalaki at babae. So kung may bigote ang lalaki, may bigote rin ang babae kasi magkamukha eh. Kaya lang magkakaroon ng dalawang sexes din ng Diyos. Magkakaroon ng babaeng Diyos, magkakaroon din ng lalaking Diyos. O para lalabas, may lalaking Diyos at may babaeng Diyos kung talagang nilikha sa wangis ng physical. Kasi physically magkaiba ang lalaki at babae. Hindi siya pareho eh. Magkaiba ang kanyang kanyang sangkap. Kaya Mga organs magkakaiba yan. So hindi talaga physical. So ang problem ng prosperity gospel, charismatic, yung little God doctrine nila yan eh. Yung doctrine na ang tao nilalang na may power kasi nga wangis at saka nilalang siya na physically kamukha din ng Diyos. sila nagkakaproblema po. Kaya minsan, meron akong nakausap na isang elder ng isang church na iniwan sila ng kanilang kulto na pastor na nagtuturo na ang tao nga daw ay Diyos din. Nagulat ako dahil bagong encounter ko yung doktrina na ang tao ay mismong yung mukha niya ay sa Diyos. So nakasalubong ko siya tapos nakita ko naninigarilyo. So ang ginawa, may dala-dala siyang timba, tinago yung sigarilyo sa loob ng timba. At pagkatapos, hawak-hawak niya, at pagkatapos, siguro para mabaling ang aking atensyon sa doktrina at hindi ko siya kausapin tungkol sa kanyang paninigarilyo. Kasi chairman ng board eh, ang elder eh. So sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Pastor, nakita mo na ba ang Diyos? Sabi ko, hindi pa. Bakit? Pastor, ako nakikita mo na ako, hindi mo pa nakita ang Diyos? Yung pala, Diyos din pala ang physical niya, sa Diyos din. And that's a problem, kasi sabi niya si Jesus daw may physical. Well, tandaan natin, no? Sa chronological order of events, si Jesus hindi pa tao noon. Wala pang pagkukunan ng mukha. Kung physical. Walang physical likeness ang Diyos sa tao. Wala siyang anyo. Siya is spirito. And even the Lord Jesus Christ, when God the Father, God the Son, the Holy Spirit were creating Adam and Eve, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they don't have physical image. And even the Lord Jesus Christ, He has yet to become a human being. So therefore, all of them are spirits, spirit beings. Even the Lord Jesus Christ is a spirit being. He doesn't have a body or physical body. He just incarnate 2,000 years ago. 4,000
years after Adam, saka lang siya nagkatawang tao. So walang pagwawangisan na physical. Kasi wala pa namang physical na anyo ang Diyos. Maging si Jesus Christ, hindi pa siya nagkatawang tao. Well, by the way, Melchizedek, ang sabi nila, ito pa lang si Melchizedek, kaya hindi matrace ang roots, ang kanyang Siya pala ay si Shem, ayon sa ibang pag-aaral. Si Shem, naabutan pa niya si Abraham, napakatanda ni Shem. Kaya namatay na lahat ang mga sinaunang tao. Sa history, nakita ko, magkasabayan sila ni Abraham. Nabuhay si Abraham, halos 1,000 years din ang buhay ni Shem. Pero ano po yung sabi, Pastor, na Sabi ng iba. Bago yan bago kong findings. So, sabi ng iba si Jesus Christ kasi hindi daw makita. Hindi malaman ang genealogy dahil hindi na nila kilala sa tagal na. Nangamatay na lahat ang mga anak. Siya buhay pa siya. Well, yun yung isang view. hindi siya view lang? Isa lang view. So, hindi naman yun major teaching. Pero may isa akong view na natuklasan about who is Melchizedek. Okay, well, anyway, Pero hindi talaga po pwede na si Adam at si Eve ay isang tao. At si Eve ay sa outer aspect ng tao. At inner man naman si Eve. No, hindi. Magkabukod sila. Na pareho silang may kaluluwa, espiritu at katawan. Si Adan ay separate person with immaterial and material parts. Also, Eve is a separate person with different biological construct. Different sex. She is female, so she has different body parts, lalo na yung panloob, no? Yan. So ngayon ay may sarili din siyang immaterial and material parts. So hindi tama yung ginagawang pagtuturo ni Lapis. And definitely ang problema nito ay hindi rin totoo ang kasalanan kung hindi totoong tao si Adan at Eve. yun, Lahat ng kwento hindi problema. totoo. Pati kasalanan hindi totoo. So magiging abstract din kung ano yung iba rin ang interpretation kasi ang interpretation ata niya kay Satanas parang earthly things, parang representing yung mga bagay. Tama po. Sa mundong ito. Narinig. Meron parang, hindi ko na So Satan is not literal snake. Kaya nga 'di ba yung kanyang isang disciple niya, hindi daw yung totoong ahas. Hindi daw din totoo yun na prutas. Hindi daw yun. Sex daw yun Sex daw yun. Yung daw pagkain ay hindi daw yung pagkain literal ng pagkain ng pinagbabawal na bunga, kundi yun ay sex. Kaya sabi nung isa niyang disciple, yung may-ari ng limonyo. yung limonyo, no? Limonyo. Kasi kaya limonyo, ang demonyo si Yahweh. Ginagamit nila yon, limonyo. Wag ano raw at lemon naman ang laman. Sabi mo. Yan ang problema. Pastor, itong may narinig pa ako sa kanyang napanood ko sa kanyang dito sa video clip pa rin. Anong Na sabi? sinasabi niya na si Eve, yung outer part ni Adam. siya yung na-touch niya yung bunga ng nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Kaya namatay siya. At yung mga namamatay na bagay na yon na daladala ni Satanas, sabi niya, ito raw daladala ng serpent, sabi niya. Ito ay namamatay. At kaya namatay si Eve. Parang yung kamatayan ng tao, naging cycle lang. Pero nung sila ay nasa Eden pa, nasa paradise pa, hindi pa sila namamatay. Sabi niya. Yun ang teaching niya. Tama ko ba yun na parang nung siya ay nagkasala, nung kumain sila ng bunga, naging namatay sila, so paulit-ulit lang yung buhay. Kasi ang problema doon is parang walang accountability si Adam and Eve sa Diyos. Parang kumain lang sila, kaya gawa nila yon. Ganun po, Pastor. So gawa nila yon, kaya sila namatay. Hindi yung curse ng Diyos. Absent ang premise na ang Diyos ang dahilan kung bakit sila namatay dahil mayroong utos ang Diyos. So huwag kayong kakain ng bunga. At yung kamatayan nila o pagkakaroon ng kamatayan ay resulta ng curse. Hindi iyon resulta ng curse, kundi talagang dahil sa pagkain lang. Parang it's just a normal part of their
Parang decision-making processes, everyday na mag-decide sila kumain. So, Parang ganun po. ganun lang. Absent ang Diyos doon eh. Kasi nga si Yahweh sa kanya, yun din si Satanas. Kaya ayaw niyang banggitin si Yahweh sa old. Magiging bida kasi ang Satanas. Bida si Yahweh. Magiging bida si Yahweh, ayaw nga niya kay Yahweh. Kaya iyon din ang dahilan kung bakit, isa yon sa dahilan. Bakit ganun ang Diyos? Bakit siya mag-uutos pagkatapos ba't uutosan pa? Ba't niya nilikha pa yun ay result eh. Si Marcion, ganun ang kanyang isip eh. So iba ang Diyos na to, kakaiba. Kasi si Jesus, pag-ibig eh. Inclusivist, kahit sino ka, patawarin ka, kahit yung nakikihalubilo sa mga makasalanan, si Zaccheo, yung si Magdalena, no, kanyang pinatawad. Kaya sa kanilang katuruan, si Magdalena, boyfriend ni Magdalena, si Jesus Christ, no, at nagkaanak sila. Yun yung tinatawag na yung the Da Vinci Code. Yun ang kanilang interpretation. Grabe. Kasi iba naman ang Diyos ng Old Testament, malupit, no? Sa kanila. Uutos-utos, tapos alam naman niyang susuway, pagkatapos papatayin niya. Hindi nila matanggap. Kaya hindi iyon ang Diyos na totoo. Demonyo yun. Sa kanila. Para sa kanila. So walang Diyos sa Old Testament. Wala. Si Ilil yun ang... Yan ang problema. Ang yun sa New Testament. Sa New Testament. Pangalan lang ang meron sa Old Testament, pero hindi siya, talo siya ni Yahweh. Nananalo noon ay ang God of this world, si Yahweh. Yun din si Satan. Kaya si yun, God of the heavens, the Most High God, hindi siya nakakakilos ng Old Testament. Kasi ang nagahari pa ay ang Diyos ng sanlibutan ito noon. And nung dumating si Jesus, binanggit na ni Jesus ang kanyang ama, si yun. Saka lang siya nagkaroon ng function sa New Testament. So kawawa yung yun. Kawawa talaga po. Parang wala siyang picture, wala siyang ginawa sa old. Pero pareho lang pala iyon, magkaiba lang pangalan. Semantics ang tawag. Semantics. Matter of semantics lang. Yung wordplay or word, yung mga taguri lang iyon ng Diyos sa Diyos, pero ginawa niyang separate na Diyos. So, ito po talagang ginagawa niya. Itong teaching talaga niya, ito ay nag-create ng confusion. O kasi nga, limited view of inspiration eh. So, okay sa kanya yan. Kasi nga, at least, meron namang part din na sa Diyos, may part din na hindi. Grabe. So, Pastor, malinaw ba na wala talaga pong, ibig sabihin ito pong, paano po natin in-interpret ang itong Genesis? Kasi sabi niya, ay merong allegorically, pwede i-interpret niya yan, symbolically, katulad nung kay Adam and Eve. When we interpret the whole scriptures as 1 Timothy or 2 Timothy 3:16, 17, di ba? Na sabi niya, all scriptures are breathed by God. Breathed out by God. Kinasihan siya ng Diyos. Di ba? Sabi diyan, ano ang sabi? Yan. So all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, dito, makikita natin na all scriptures, na walang sinabing only Genesis, or only Revelation, or only, all scriptures. At ang tinutukoy talaga dyan ni Paul, yung Old Testament, from Genesis, actually the first 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Pentateuch. So, talagang iyan ay, noong pa man, ay itinuturing na totoo. Hindi yan katang-isip lamang. Ngayon, maraming views tungkol sa kung paano nalaman ni Moises yung paglikha, samantalang hindi pa siya tao noon. So, ang ibang view ay most probably is God revealed those truths of creation kay Moses when he was in the wilderness. When after he encountered God in the burning bush. Some others naman is maaring inireveal sa kanya ito ng Diyos habang sila naglalakbay sa ilang, habang sinusulat niya ang Genesis. Meron namang iba na nagsasabi na these are general truths during that time, and it was already part of the culture of the Hebrews, of the Semites, yung mga Semitic people. Hebrew people. At part na iyan ng kanilang kultura na mayroong turong ganon. But God, of course, in His sovereign will, ay kanyang
pinili lang yung isusulat ni Moses, yung totoo lang, mula sa part ng culture na yun. Yung mga kwento-kwento na sobra na mga hindi totoo, inalis ng Diyos, and then yung mga talagang, kasi ang kwento ng tao, lagi may pinagmumulan eh. Kaya kita mo yung mga early writings na natuklasan, may kagaya sa Mesopotamia, yung tinatawag nila na tablets, meron silang tablet na nahukay, na may similar na kwento tungkol sa kay Noah, pero iba ang pangalan. At makikita mo rin, lahat ng culture ay mayroong kwento tungkol doon sa pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha. Di po ba So, ibig sabihin, yung kay Noah ay naging part ng culture na ng lahat ng tao kahit wala pang scripture na nasulat noon. Di ba? Kasi wala naman pa si Moises nung panahon ni Noah. Paano niya nasabi? So, ibig sabihin, part na ito ng kwento. Pero ang ginawa ng Diyos, nilinis niya yung mga hindi totoo. At yun ang ipinasulat kay Moses. And that's the most probable, yun yung probable na nangyari. Yun yung talaga yung pinakamalapit. Na part na siya ng kultura, may kwento na ng gano'n, ng paglikha, dahil, of course, sinabi ng Diyos kay Adan di ba? So, maaring si Adan, ang unang nakaalam. Kasi kausap siya ng Diyos, di ba? Siyempre, si Adan, curious yan. Paano po ba nagkaroon ito? Paano nagkaroon? Di ba? O, kailang araw po ba ninyo nalikha ang araw? Yung araw, yung gituin. Diba? Nagtatanong si Adan. We don't know how many years na buhay si Adam fellowshipping with God, with a close communion with God before he sinned against God. So, kasi maiksi lang naman ang ginawa lang naman ng manunulat ni Moises, shortcut na Ito yung paglikha, tapos may Adan, nagkasala. Pero mayroon pa yan na mga in-betweens. Kasi di ba, hindi naman agad-agad, sinabi na nga ng Diyos na, pagkalikha pa lang kay Adan at kay Eva, sabi niya, magpakarami kayo. So, di ba? So, hindi kasalanan yung sex. Umayo kayo at magpakarami, even before the fall. O, ilang taon yon, we don't know. So, probably, nagkaanak na sila during the time na sila ay hindi pa nagkasala. At maaaring yun yung tinutukoy sa Genesis chapter 6 na mga sons of God. Nanatili sila sa hardin ng Eden, tapos sila ay holy din, gaya ni Adam and Eve, pero nakita nila yung mga anak ng tao sa labas ng hardin ng Eden na magaganda, pinili nilang makipag-asawahan doon, tao rin no? Maganda. So, ginawa nila, nag-decision silang magkasala. Dahil makasalanan yung naging asawa nila at sumuway na sila sa lahat nagkasala na. At doon nagsobrang nagalit ang Diyos dahil wala nang matuwid, wala kahit Yun po yung mga giants, ano po ba ito? At ang anak nila, giants. Yun yung anak nila. Sa chapter. Ibig sabihin, common din yung same height kay Adam and Eve, yung mga anak nila. Namanaan genes na walang kasalanan. Pero nagstay sila sa Garden of Eden, kaya pinabantayan, hindi lang para huwag nang makapasok si Adam and Eve, para hindi makalabas. Pero kalaunan, sa pagdaan ng panahon, nanganak din si Adan, ang bida lang atin lang napakinggan, na laman sa Bible, si Cain at Abel at saka si Seth. Pero marami pang naging anak yan. Bida lang kasi ang sinusulat sa Bible. Parang sa pelikula, ang pinapakita lang naman sa stills pagkatapos ay yung mga main characters. Pagka isinulat mo roon, daang libong tao yun. Alam ba, yung mga war pictures, daang libong tao yun. Lahat isa-isahin mo pa. Ganun din ang Biblia. Ito ay parang isang pelikula na ang mga bida lang at mga pangunahing pangyayari lang isinulat. So maari, isa yun sa view, at isa sa view ko yun noong saan ang galing ang mga giants. Kasi may mga view na yun ay anak ng mga angels. Sasalungat tayo doon sa turo ng Panginoon Jesus na ang mga angels hindi nagsisipag-asawa. So magiging sasalungat siya, magkakaroon ng contradiction. Sabi naman nila mula sa lahi ni Seth na godly. Si Seth anak din sa pagkakasala. Paano sila naging godly? Lahat ay nagkasala. Ang mangyayari, meron palang mga taong hindi nagkasala. Nagkasala na nga dahil anak sila na Adam and Eve. Diba? Yung federal headship, hindi pala totoo kay Seth. So, ang nangyari, sabi nila ganun. Sabi nila mga tao na mga royal, na kabilang sa royal families, mga ganun, mga maharlika. Hindi rin kasi may nangyari sa genes nagkaroon ng genetic disorder sa genes. So, most probably, iba ang genes kasi nang hindi nagkasala, iba ang genes na nagkasala, pero parehong tao. Magkaasawan sila, sinumpa na rin sila ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, at nagkaroon ng higante. Yun ang kanilang mga anak. Si Anak, yung mga giant Nephilim. Mga Nephilims. Okay, pero yun ay, again, that's minor. It's only additional
knowledge para sa atin na mag-aral tayo kasi Opo. maraming mga bagay sa Biblia na hindi pa natin alam, baka mamaya ma-encounter natin. Tapos pag tinanong tayo, sino yung mga yan? At Ayan yung mga alien. Yan kasi yung sabi ng iba. mga alien. Hindi yung mga alien nagsipag-asawa ng tao. Yan ang isang na pinanggalingan ng alien teaching na may alien na noon dahil doon sa higante. Kasi sino 'yon? 'Di ba? Yung nagsipag-asawang 'yon. Yun yung mga alien, mga mula sa ibang planeta na bumaba tapos nakita ang mga anak ng tao. So galing sila sa heavens o sa outer space. Kaso wala naman pong nilalang. The problem again is there's no alien in the Bible. Mayroon lang identity talaga na sila ay sabi ng Diyos, mayo kayo at magpakarami. Pagkatapos pa lang ng hikain. Ibig sabihin, hindi kasalanan ng sex. At kung sila nagsisek, di humahayo, di nagpapakarami kasi yun ang purpose ng sex. O ngayon, ang tanong, hindi sinulat. Kasi hindi naman sila bida. Inordain lang talaga po ng Panginoon, ano, Pastor, linawin lang po natin. Inordain ng Panginoon talaga yung para sa kanilang dalawa ni Eve. Ano po, yung sexual, ano nila. Ordained yan. Kinasal sila ng Diyos. Okay. Kinasal sila. Nililinaw na natin, baka mamaya sa hindi Diyos. Baka mamaya mag-asawa na sila kahit na okay pala ang sex. Kahit na hindi pala mag-asawa. Hindi. Kailangan po may batas tayong sinusunod. Na ang batas din ay batas din ng Diyos. Kailangan, kung ano yung sinasabi ng Romans 13, sundin natin. Tama po. So kahit na anong batas, kahit anong tribo, o kahit na civilized o non-civilized civilization, ay sundin natin kasi iyon ay granted o warranted ng Diyos yung authority ng mga kulturang yan para magkaroon ng proteksyon ang pag-aasawa at ng bindisyon mula sa tribo. Kahit tribo pa yan ang nagkasal, kasal pa rin yun. Sa mata ng tao. At sa mata ng Diyos, approve yun. So, Pastor, interesting talaga po yung yung sabi nyo kanina na may possibility talaga na before the fall ay nagkaroon na ng family talaga si Malaki ang possibility. Yun yung Kaya bakit sobrang nagalit ang Diyos as a result of that intermarriage? May reason. Kasi wala nang kahit sinong makarapat dapat. Lahat nagkasala na. At least noon may natitira pa sa mundo. Nakikita siya na matino at righteous na tao. Hubot-hubad pa rin sa Hardin ng Eden. Parang si Adan at Eva. Pero kasi nagkasala na rin lahat. Pinili nilang magkasala pa rin. At doon nagdesisyon ang Diyos na gunawin na ang mundo sa pamamagitan ng yung unang sibilisasyon. Parang Pastor, ito may nabasa ako dyan na yung sa Mesopotamia na nakuha nila sa archaeological... Rosetta Stone siguro, yung Rosetta Stone. Sa isa pa yung Gilgamesh. Yan, yung Epic of Gilgamesh. Sa Mesopotamia. Naroon yung flood, pero ibang bida, ibang pangalan. Ibang version po nila. Pero may nahagip sila. Ibig sabihin, napasalin-salin itong kwento tungkol kay Noah, napasalin-salin. Kasi yan ang napakatagal ng panahon. Nauna yan sa Epic of Gilgamesh. Opo. So, napasalin-salin siya at naging daan upang naka-invento sila ng sariling version nila. Pagan version naman yung Pagan version. Na hango doon sa tunay. Epic of Gilgamesh. Sa China rin, ganun, yung 8, sabi nila, yung 8 na letter, yun daw ay 8 people, tapos boat. Yan, 8 people boat. Yun yung 8, boat. Si kay Noah, Yung number 8. Number 8. Boat siya. Yung pictograph kasi sa China Bawat isang ganun, may picture. Picture ng boat, picture ng 8 tao. Tapos water. Flood. Yun yung flood. Yun pala yung nila. So, Nakuha nila yung concept. Although nagkakakamali sila ng kwento dahil nga pasalin-salin. So ang ginawa ng Diyos, yung mga excesses na mga kwento na galing din kay Adam and Eve, no? Siyempre, nilipat nila, pasalin-salin yung kwento na yun. Kasi walang Bible pa noon na buo Kasi Moses lang naman ang sumulat Well, anyway, sabi nila, yung Job ay kasabayan ni, kasabayan siya si Job ay kasabayan ni yung pinakamatandang taong nabuhay sa mundo. Si po, Enoch. Sila Enoch. Kaya before si Noe, kasabayan pa rin ni Noe. Si Kwan. May tanong ba? Opo, meron pong tanong, Pastor. Okay. Ang unawa ko po sa Mark 12:25 ay yung comparison na hindi na mag-aasawa sa mga angels ay yung which are in heaven, pero yung mga fallen ayon sa Jude ay
they left their former states. So it really possible na nakipagtalik yung mga fallen angels sa mga tao. Yan po ang humble understanding. Well, isa din yan. Galing lang naman ang ating mga understanding sa mga turo din ng theologians. Ito yung, Pero yung findings na yun, original kasi sa akin yun eh. Wala kang makikitang ibang view. Yung akin na possible. Kasi I can't reconcile, I can't accept that the Lord Jesus Christ will contradict His own teaching. Nasabi niya na angels don't, pero mas plausible po itong view mo na ito, Pastor. Oo, kasi tao rin sila. Kaya lang ay pinanganak sila na banal. Kasi ang hirap, yung sinasabi mo na, mga fallen angels, well, dalawa ang interpretation uli dyan, no? Yung isa ito ay yung pagiging pagkagapos ay yung pagbagsak, no? Ito ay, tawag dyan, hindi siya literal na ginapos. Hindi mo magagapos ang anghel eh. Sa palagay mo, kaya mong gapusin ang anghel? Spirit ang anghel po. Hindi sila pwedeng ikulong, hindi sila pwedeng tanikalaan. Pag sinabi lang na tinanikalaan, hindi talaga bakal yon. Ibig lang sabihin, hindi na sila pinahintulutan pa na makagawa ng anumang bagay. So may mga anghel na nagkasala nung una na hindi na sila, pinris na sila ng Diyos na huwag na kayong gumawa ng kahit ano. Pero may ibang angel na gumagawa pa rin. So kasi masyado tayong literalistic pagka sinabing iginapos, itinali. You can't imagine an angel without body na maigapos mo. Wala. Kundi pag sinabi lang, katulad doon, di ba, doon during the time of the millennial kingdom, sabi doon, iginapos si Satanas during the time. Hindi literal na iginapos. Spirito siya. Kung hindi na siya pinahintulutang makagawa ng kahit ano during that time. Because you cannot, hindi mo kayang igapos ang espiritu. Hangin, parang hangin yan, igagapos mo. So literally, it can't happen. So yung pag sinabing may mga espiritu na nakabilanggo, in the design na meron sila, pwede mo ba silang ikulong? Espiritu nga sila, lumulusot nga eh. Anong klaseng hawla yun na hindi na sila nakakalusot? So pag sinabing nakabilanggo, ay hindi na sila pinagawa pa. Kasi pag nakabilanggo ka, di ba, hindi ka cellphone bawal eh. Hindi ka makakailos ng gusto mo. Kundi kung ano lang, limitado ka lang sa kung ano yung nasa confinement, kung ano yung mga abilidad o yung gawain, pwede mong gawin sa loob nun. So yung po ay symbolic, no? We don't treat yung gapos na yan, mga anghel na kung sino man yan, ay ginapos. Tapos nakawala, nakipag-asawa. Ano yun? Anghel nga yun, hindi nga mapwedeng mag-asawa. Sila po ay espiritu eh. Halimbawa, may nagpakita saan yung tao, hindi po yung nagtatagal. Those are just, representation, manifestation ang tawag. But they are not really human beings. Nawawala din yung katawang tao. They cannot have sex because even if sila rin ay magkaroon ng katawang tao, they don't have the desire. Because angels don't have desire to have sex. They're asexual. Pag sinabing asexual, they don't have sexual urge. They don't have sexual organs. So don't treat that. So that's why it's very hard for me to believe that they are angels who intermarried with the children of men. So it's very hard for me because I understand the nature of angels. They don't have bodies. Tsaka for the angels to have sex, syempre, Hindi nga po. may flesh. Kailangan may desire. But angels don't have the desire to have sex. Ano yun? Bigla rin silang nagkaroon ng desire. Ang nature nila, wala. You can't change the nature of angels. Opo. And God will not let them do something that is not according to their nature. Ang desire, ang kanilang nagagawa lang ay magdesisyon ng labag sa kalooban ng Diyos. So figurative po yan. Figurative po yung paggapos, pagtali. Kasi akala ng mga Pentecostal, pag sumigaw silang, ginagapos kita, ini-imagine, tinatalian. Ang tanong, sunod na namang linggo, ginagapos uli kita, Satanas. So ang dami-dami nilang gumagapos kay Satanas kasi lahat ng Pentecostal. Si Satanas ang ginagapos every Sunday, di ba? Kaya bago ang prayer meeting, bago yung gawain, ginagapos na nila. Sabay-sabay pa sila nagagapos, ang daming Satanas, no? Tapos nakakawala rin sabay-sabay kasi next na naman nagawain. So we don't treat yung mga angels kasi kailangan pag-aralan mo angelology. That's another course in the Bible school theology. Ang tawag diyan is demonology. Demonology, angelology, yung lahat ng tungkol sa kay Satanas, sa mga masamang espiritu, sa anghel ng Diyos, ilan ba talaga ang anghel? Ilan ang bilang nila?
Alam mo ba, ang mga anghel, mas marami pa sa tao. Oo. Kasi dito sa kwartong ito, 3 tayo. Dito may 10 anghel. Angels all over places. Nandoon sila sa lahat ng lugar. But they are limited. They cannot parang instantly go to one place from another place. From another place to another place. Bawa, ngayon isang iglap na sa Amerika sila, hindi. Maglalakbay sila. It takes time for them. Naglalakbay sila. Kaya na-late yung isang anghel doon sa digma. Sabi niya, na-late ako kasi nakipagbulo pa ako. Hindi ako nakarating dito agad. Kasi hindi sila gaya ng Diyos na God is omnipresent. That God doesn't have to travel. They are just created beings that occupy space and has weight. May weight din yun kahit hangin. Ang hangin niya may weight eh. Kaya yung tao, pag namatay, sabi nila kaya ang soul ng tao ay may weight kasi daw nababawasan ng gramo yung timbang ng taong patay. Pagka mamatay kasi pagka nagka-accumulate na ng naging tubig na bumibigat, kaya bumibigat kasi natutunaw, nagiging tubig. Nagpo-produce ng tubig yung katawan. Pero pag yung kamamatay, diba ngayon, biglang namatay agad, timbangin mo, mas magaang na siya kaysa dati. Ayun, so, salamat po sa... May tanong pa ba? May tanong daw? Okay? Meron, bro. Okay, may tanong. Ayan. Kaya, Sir Balahadja. Nasagot na. Di po, meron pa isa. Pastor, is it possible po na mas marami ang angels sa earth kaysa sa population? Hindi po. Hindi possible kasi ang bilang ng anghel ng fallen angels na nadala, 1/3 ayon sa Revelation. 1/3 lang. So, hindi possible na mas marami ang kasi pag sinabing population ng mundo, ang sinasabi natin, even yung namatay at buhay. Ngayon, kung population ngayon ng buhay, kung 7 billion, maaaring mas marami nga ang fallen angels sa populasyon ngayon. Pero in general, kung populasyon ng tao sa kasaysayan, mas kukunti ang fallen angels. Sa akin palagay. Pero sa ngayon, maaari, mas marami. Pero higit na marami sa kanila, yung angels ng Diyos. Kaya walang panama sila sa mga anghel ng Diyos. Eh bakit di tayo nakakakita ng anghel? Siyempre, nagpapakita lang ang anghel kung kalooban ng Diyos magpakita. Pagka hindi kalooban ng Diyos na magpakita, hindi sila makakapagpakita. Pero ang evil spirit ay limitado lang talaga ang kapangyarihan. Hindi talaga sila makapagpakita sa tao. Ang nakakapagpakita lang saan yung tao ay angels ng Diyos. Kasi walang karapatan ang kahit sinong angel without the permission of God to do something out of or beyond their ability. So it's beyond their ability to show us human beings. Kaya kayo, pag nakakita kayo ng mapula, at hindi yun demonyo, tao yun. Walang nagpapakita. O kaya ang ginagawa lang ng mga evil spirit ay sumasapi sila sa mga hayop. Tulad nung sabi noong Gadareno, pwede pa itulutan mo saka sa tao. Tapos ang nakikita mo lang, yung manifestation ng evil spirit na siya ay masama ang sinasabi kasi evil siya eh. Masama ang ginagawa, naghihiwa, yung mga ganun. Wala siya sa katinuan. Kasi sino ba naman tao maghihiwa ng sarili kung hindi siya na-possess? Malaki ang boses, pinapalaki niya ang boses ng tao. Pero yung anghel ng Diyos lang ang pwedeng mag-anyong tao. Si Satanas at mga demonyo, hindi kailanman. Hindi sila pwedeng mag-anyong tao. Yun, so... Kaya kita mo, fallen angels iyon eh. Paano sila nag-asawa? Ay naman ay hindi pinahintulutang magkaroon ng katawang tao. Tapos sa sinasabi nila, yung fallen angels doon ang nakipag-asawahan. Gaano karaming fallen angels ang nagsipag-asawa doon? At inasawa nila ang mga anak na babae ng mga anak ng tao. Saka yung word na sons of God, it doesn't refer to fallen angels. But it only refers to the good angels. You cannot call fallen angels sons of God. They are no longer sons of God. When they fell from heaven, they are unwelcome and they are called evil. They are never called anymore as sons of God or stars. No more. Fallen na nga eh, tapos sasabihin pang anak ng Diyos. Parang contradictory yan. Pwede ko bang sabihin sa demonyo, anak ka ng Diyos? Anak ka ng Diyos. Baliktad. Anak ka nga, demonyo ka. Di anak ka ng demonyo. Demonyo ka. So yung mga fallen angels, lahat ng evil spirit, you are children of the devil. Yung ang tao na hindi nga Kristiyano, children of the devil. Yung pang demonyo, ang tawagin mong
sons of God. So it's definitely, it's not out of, talaga ako nagtataka doon na, bakit may view na ganun? Hindi nila nakuha yung view ko na ganun, pwede. Yun yung original ko na isa sa version ng theological framework na bakit may ganun. Pero siyempre mahirap pa itong tanggapin bago pa. Pati yung view ko noong limited atonement for original sin at saka unlimited redemption for actual sin. Mahirap yan. Pinaghiwalay ko yung original at actual. Magkaiba yun eh. Ba't mo paparehonin? Kahit sa dictionary, magkaiba pa rin. O, tapos sasabihin mo pareho. Teka, wait, hindi. Magkaroon tayo ng distinction doon sa dalawang yan. Liba na lang interchangeably ginagamit. Hindi nga ginagamit interchangeably kasi talagang iba ang original sin. Lagi pag binabanggit ang original sin, hiwalay sa actual sin. At saka pinag-differentiate sa Bible. Hindi, walang naman po sa Bible na yung original sin ang nagiging cause ng actual sin. Yes, so hindi siya pwedeng, yun ang actual sin mismo. Kasi original nga. Hindi siya dati, yung actual hindi magaganap kung walang original. Kaya may original muna, bago nagkaroon ng actual. Kaya ang mga bata, saved kasi wala silang actual. But bakit na-save? Dahil yung death ni Christ din ay atonement, pantakip doon sa puot niya sa original sin. Kay Adam as federal head of the whole human race. Napawi ang kanyang puot sa lahat ng tao. Kaya kita mo, yun ang dahilan kung bakit sabi niya, ba't iba? Hindi iba. Pareho lang, kaya lang may naganap. May naganap. May cure doon sa original sin. Kaya ang Diyos ng New Testament after the Lord Jesus Christ, pareho pa rin. Mas malamang lang talaga yung awa ngayon. Bakit? Si Jesus Christ naglunas na. May solusyon na sa galit ng Diyos. Pero pareho pa rin may justice, pareho pa rin may mercy. Diba? Kaya lang, siyempre, nagkaroon ng atonement. So that's why, yung behavior ng Diyos ngayon is by virtue of the death of Christ, is He is more forgiving, He is more talagang nagpapakita ng grace. Kasi nakay Christ na. Kasi nakay Christ na yung puot niya Tapos na. Nalipat na sa kay Kristo. Naapis ang kanyang wrath. Kaya, pero hindi magkaibang Diyos. Pareho lang. Parehas. Kaya lang, naapis yung wrath ng Diyos sa mankind. Na-reconcile by virtue of the atonement for original sin. And man will only give account for his actions. Alam nga namang magbigay ako ng account sa hindi ko kasalanan, di ba? Bata ako, pumunta akong impyerno, tapos sabihin ng Diyos, galing kitang impyerno kasi gawa mo yan Nagkasala ka dahil ipinanganak kang makasalanan. Tika mo, hindi yun righteous. Bakit ako dadalhin sa impyerno? Hindi ko naman kasalanan na maging makasalanan. Ngayon, kung ako'y namatay na hindi ako nagkasala ng sarili ko, unfair naman yun para sa akin. Kaya nga, pero unfair din namang iligtas siya kung walang magdurusa. May nagdusa, kaya fair lang na sila iligtas. And hopefully, makatulong ako sa mga theologians na hindi pa rin magkasundo doon sa limited atonement. May tanong ulit po siya, si brother, Okay. ano ba pangalan? Jamil. Pastor, di po ba actual sin yung Psalm 58.3? Anong sabi doon sa Psalm 58.3. Ano bang sabi doon? Mas maganda siguro sa Tagalog, brother RJ. 58.3 ng Psalms. Parang ako ay kiling. Yung pala, kiling yung camera. Sabi ko, hindi ko matuwid yung aking katawan. Pag gumunon ako, kiling pa rin. Titingnan natin sa 53. Kiling pala yung camera. Ayun po hindi po kami ang kiling. Yung camera po ang kiling. O kita mo, parang kiling. Kami yung TNG, hindi pantay. 58. 58.3. Pakibasa. 58.3. Nandiyan na, brother RJ. Wait na. English din. The wicked are estranged from the womb. They go astray From the birth. From birth speaking lies. The wicked. Yes, that's referring to original sin. That's not, paano mag-speak ng lies yung yung kapanganak. Di pa nga marunong magsalita. Yan po ay original sin. That's not actual sin, kapatid. Ang mga bata po, hindi pa nag-a-actual na magkasala. Pag sinabing actual, yung tawag dyan, willful, sinadya, knowledgeable, with full knowledge. Wala po sila full knowledge Hindi nga po sila marunong mag-interpret ng kung ano ang kanilang sasabihin, yung pang magkasala. So, paano sila magkakaroon ng kasinungalingan? Hindi pa nga sila marunong magsalita. Di ba? So, hindi po yan actual sin. Verse nga Paano nagkaroon ng actual sin ang bata?
na siya marunong na siyang magkasala. Ang kasalanan po kasi o actual sin o personal sin ay nagagawa lang pagka po mayroon ka ng moral reason. Moral reason. Kasi halimbawa, baliw ka, mula ka ng isilang hanggang sa tumanda ka, wala kang moral reason. Hindi ito sa age lang. But there are people who grew old, but they are also not committing actual sins because they are morally incapacitated to understand between what is good and evil. Kaya kita mo kahit sa batas, hindi lang sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, pag may baliw, huwag kang lalapit dyan. Pag nasaksak ka, ikaw pang ikukulong. Di ba? Ikaw pang may kasalanan, lumapit ka eh. Sabi nga, pinatulan mo ang baliw, alam mo ng baliw, hindi nga niya alam ang ginagawa niya. Kaya hindi pinapanagot maging ng tao, batas ng tao, yung baliw. Kaya kita mo yung iba nagbabaliw-baliwan pagka nakamatay. Kita mo si David, di ba? Kasi maski nung unang panahon, kasi nung panahon ni David, pumunta sa Pilistia at tinutugis ni Saul, papatayin. O para hindi siya patay ng mga Pilisteo, nagkunyaring baliw, nag-drawing doon sa wall. O sabi ng mga kalaban, di ba yan si David, yung pumatay kay Goliath? Wala nang silbi yan. Baliw na, patulan mo pa. Kita mo, kalaban na nga, ayaw pa rin patulan. Diba? Nakapatay na ng maraming Pilisteo. Baliw na. Kasi pag pumatol ka dyan, nagpakababa ka na para kang baliw din. Baliw na rin. Di ba? Di ba nagsinungaling si David doon? Pagsisinungaling, yun ang actual sin, nagsinungaling siya. Pero sometimes we need to protect ourselves. That's why kahit na magkasala ka talaga, wala kang magawa kundi magkasala. Like, ang tawag dyan, lesser evil. Unavoidable evil ang tawag. May tawag akong unavoidable. You can't avoid. Why? Because you're in that situation. Itinulak ka roon, naroon ka. Paano mo avoid? Nandoon siya sa Pilisteo. Kung piliin niyang magtapat, sabihin, ako si David, okay ako. Matino ako. Di patay ka. Di nawala yung plano ng Diyos sa'yo, di ba? So, alam niya, may plano pa ang Diyos sa kanya. So, nagkasala pa rin siya. Dahil nagkasala siya ng white lie. White lie yun yung protection from harm to protect the plan of God for your life. Speaking lies sounds outside for anyway, Isaiah 7. Tinan mo daw, Isaiah 48:8. Speaking lies, you can't speak lies if you are, probably, dahil nga sila sinner, they're speaking lies, but they don't know. Ang atin dito yung knowledge, yung actual. Nagkakasala talaga sila. Actually, ang mga bata, nag-speak ng lies talaga, pero lie, pre, kasi meron silang isip na pagtanggol sa sarili. Diba? Pero that's not actual because you don't know what you do, you don't sin. Okay. 48 ano yun, brother? 48:8 daw, pakibasa. Maganda sagutin to. Nagkasaliksik siya Yeah. You have never heard, you have never known, from of all your ears not been opened, for I knew that you would surely deal treacherously, in that from before birth you were called a rebel. Talaga naman ang mga bata, rebel by original sin. So all men are rebels, but due to original sin. Hindi naman natin sinasabi na dahil ang bata walang actual sin, hindi sila rebelde sa Diyos Lahat nagre-rebelde. Kita mo ang bata, bata pa. Kahit na siguro 5 weeks old. Pag inagawa mo ng gatas yun, pag magsisisipa yun, rebelde yun kita mo nga, pagkasilang pa lang, nagawala na, nagre-rebelde na. Nang lalaban na. Di ba? Rebelde yun. Kaya ang lahat ng tao makasalanan nga, pero iba nga ang original sa actual. Yung kasalanan ng bata, original yun. They are just acting because of their instinct as sinful human beings. But they don't know that they are sinning because they don't know what sin is. And because they are innocent in their moral reasoning. May reasoning pero hindi alam ang moral. Kaya nga, di ba, ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung age ng moral reason. Yun lang ang silent talaga. Wala tayong alam kung... Kahit mo, sabi ni David dun sa kanyang anak, kahit makasalanan yun, dahil born a sinner, sabi niya, susunod ako sa kanya, makakasama ko rin siya isang araw. So, David believes that even if a child is born out of sinful relationship kay Bathsheba, adulterous relationship with Bathsheba, hindi damay yung bata sa kasalanan nila na actual.
Hindi siya pupunta sa impyerno dahil sa kanila. Dahil sila ang nagkasala, ng actual, sila ang parurusahan ng Diyos. And since nga David is a believer, hindi naman na siya pupuntang impyerno nung siya magkasala. Kasi ang tunay naman na nanampalataya, hindi na nawawala ang kaligtasan, but the joy of the Lord. Sabi niya doon sa Psalm, the joy of the Lord, bring back the joy of my salvation, not bring back my salvation. Another ano po. So, Yung mga example, aborted baby, but they all go to heaven because they are babies. Yes. so paano po? All aborted babies are elect. Kita mo sa election. Sa election, the means as well as the end are both foreordained, kahit sa malaki na. No? Pag sinabi mong elect ka, ikaw ay isisilang, no? At pag ikay lumaki, nakatakda kang maging Kristiyano dahil elect ka. Itong mga bata, siyempre, ang Diyos din ang nagbigay ng buhay. Ang Diyos din, di ba? I kill and I give life. Ba, I create light and darkness. So both of them. Lahat sa Diyos galing eh. Okay, ito. Kaya elect yung bata eh. Pinatay na ng Diyos eh, habang bata. Hindi na magkakasala ng actual yun. Kaya elect yun. Automatic, lahat ng batang namatay ha, hindi lahat ng batang bata. But yung lahat ng batang namatay at mamatay na bata below the age of moral reason, ay elect. Election pa rin ang kaligtasan nila. Kasi ang Diyos din ang pumuhay. Ang Diyos din ang pumuhay. And their sin was also atoned for. The original sinful, o the wrath of God on original sin. Hindi yung sinful nature ang kinuha. They are still sinners. Pero yung effect ng original sin na yun, na yung wrath of God on original sin of Adam, na na-impute sa kanila, ay natakpan. Atonement. Kasi alam mo ba, when Jesus, during the Day of Atonement, no, Deuteronomy, I think, chapter 16, Deuteronomy or 17, yung the Day of Atonement. Tingnan mo nga kung yun ang Day of Atonement. Tingnan ninyo ha. Bakit may dalawang, ito ang tanong. Bakit may dalawang lamb na pinapatay, na iniaalay? Yung Kippur yan hanggang ngayon, pinicelebrate siya ng mga Leviticus 16 at Deuteronomy 16. Leviticus chapter 16, verse 1 to 34. But, yung atonement, yung ritual na yan, nag-umpisa kay Aaron. Okay? Ngayon, during the atonement, magtataka ka. May dalawa na lamb. Opo. Ang lamb, either young goat or young sheep, pareho lang lamb pa rin ang tawag. Yung inihahandog ay lamb, yung sheep, yun yung pinapatay. For the forgiveness of sin, for the sacrifice. Yan. Sabi doon, sacrificial lamb. Pero bakit may isa pa? Na ang ginagawa doon sa lamb na yon, pinapakawalan at dinadala. Tinatakpan lang yung kasalanan. Ano yung kasalanan kailangan may mamatay? At ano yung kasalanan kailangan may mag-alis? So, ang inaalis na kasalanan ay yung, ang tawag dyan is a figure of speech na hindi inalis mismo yung kasalanan, kundi ang inaalis yung wrath ng Diyos doon. At ano yung inaalis ang wrath ng Diyos sa kasalanan? Yung original sin. Maski sa atin. Yan. Ngayon, ano yung actual na kailangan may magdusa? Yun yung actual sin. Kami dalawang goat, kami dalawang lamb. Sacrificial lamb o yung asalel lamb na pinapa. At when John wrote in John 1:29 the words, nung sabi niya, behold, Jesus Christ, the Lamb of God that takes away, hindi forgives Takes away. Takes away. Kasi referring to original sin yan. Bakit original sin? World. Ang lahat ng tao may original sin at nakinabang lahat doon sa appeasement of God's wrath on original sin. Kaya nga po ito, nare-reconcile po nito, Pastor, yung world na sinasabi. Na world. Pati yung world. Gusto ng Diyos na maligtas ng lahat ng tao. Yes. Because God has also done something for the unbelievers. And that is to appease the wrath of God on their original sin. That's why, this is the reason why there's no people in hell that are now there due to original sin. All people in hell right now are in hell because of their actual willful sin.
Because the original sin has been remedied by Christ. No more punishment for original sin, whether you are a Christian or not. The only punishment that remains is for the actual sin. You see? That's why all people in hell are adults or in the state of a moral reason to distinguish between good and evil and to know that there is God, but they denied God. Opo. So therefore, it is makatarungan. It is righteous for God to let those who refuse to believe in Him spend their eternity in Oh, hell. hell. Because of their actual sin. Kaya mga bata, ligtas eh. Kasi naapis na ang wrath ng Diyos doon. Maski tayo, hindi naman tayo pupunta sa hell, o kung ikay pupunta ka sa hell, Kristiyano na tayo, hindi na tayo pupunta. Pero halimbawa, may isang tao pupunta sa hell. Hindi siya pupunta sa hell dahil sa kanyang minahang kasalanan. But because of his actual sin. Okay na yan, bro. Nasagot na siguro. Sagot na ba? Brother Jamel. Okay, kung mayroong pantanong, Sabi po pwede ni- pa magtanong. Sabi ni Brother Brando, Okay. shout out sa'yo. Marami talaga matututunan dito sa TNG. Sino po yan? Si Brando de la Torre. Yes po. Member po yan doon. Marami po kayo matututunan dito. Kakaiba po ang TNG. Kaya, Apologetics na, educational pa. educational. At mayroong pang comedy. Iyaon. Kaya yung mga outer natin na, di ba, yung Eve yan eh. Yeah. At mayroon pa pong kakao. Apo, salamat po sa kay Mr. Adrian Leander. Yan, salamat po, sir. Sa kanya pong akaw-kakao. Masarap po. Pwede Ito kayo po pumunta ay binili pa from Davao, no? At kanya pong binabatirol. Matatagpuan po siya dyan sa JP Rizal Street sa Marikina. Yun po yung mga stalls ng may mga kainan doon. So open po siya every day, maliban sa Sunday kasi nag-church siya na sa Visit Sunday. po kayo. Every afternoon. Kasi teacher din po siya. So ito po ay kanyang sort of extra Next time. income ng pamilya. Yan. Thank you, Sir Lander. Thank you po, Sir Adrian Lander. Sa uulitin. Sarap ng kakao. Sarap po eh. Ubus Ito na po eh. ay nag-iisa unique. Siya lang po ang dating may ganito. Siya pa lang. Tapos ginaya-gaya na po ngayon. Parang KNG, tayo po ang nauna. Sa Facebook, sa social media na magganito. Apologetics. Pero ginaya na po. Ang dami na. Salamat naman sa Panginoon. Pero actually, Pastor, tayo po ang apologetics talaga ang approach eh. Yung kanila mo noon na nagtatapos. Explain lang. Sa atin po ay barahan na to. Talagang expose talaga po natin dito. Tsaka po nagbabanggit po tayo ng pangalan. Banggitin na kung babanggitin dahil po paano natin malalaman kung sino yan? Paano malalaman? Para parinig lang tayo, parinig. Mayroon po dyan na ganyan o hindi rin alam ng tao. Hindi nakikinig pa rin doon. Kaya po ito po ang ating nire-repute, si Ed Lapis. Yan na po. Expose natin. So balik po tayo dito, Pastor, medyo lumayo tayo. Although, talagang very meaningful po yung inyong mga insight na marami natututo yung mga viewers po natin. Now, let us go back po dito sa kay Ed Lapis. No? Kanina po mayroon akong binabanggit na yung tungkol po doon sa pag-interpret ng Genesis. Kasi siya po ay, ang sabi ni Lapis, symbolically, in-interpret niya yung tungkol kay Adam and Eve. Now, pwede po bang, possible po ba yung ganun? Kasi ano po ba when it comes to interpreting the scripture, yung hermeneutics na tinatawag po natin, ano po ba ito? Di ba po narrative po itong Genesis? Paano po ba natin interpret ito? Okay po, pag mag-interpret po tayo ng isang passage, alamin natin kung anong literary genre. Yun. Okay, halimbawa, sa Psalms, pinapa-interpret natin. Ang Psalms is not doctrinal. Bakit? Ang Psalm is poetical. Proverbs. Kaya po, di ba, minsan yung Proverbs, parang sasabihin mo, ba't hindi nangyayari ito, di ba? Kung anong puno siyang bunga. Kasi po, hindi siya doctrinal. That is idiom or idiomatic. Kasi siya ay part ng poetry. Poetical or song. Ang Psalm is poetry din. Ngayon, ang Genesis po ay itinuturing na historical narrative. It is historical. Pag historical, literal. Alam nga naman sabihin kung may tao, hindi totoo. O ayan, lumitaw si ganito, si Derek. Pero symbolism lang yan ni Derek. Oh. Hindi pwedeng ganun. Ayan si Adan, tao yan. Hindi pwedeng symbol yan. Tao yan eh, literal. Kaya di ba kita mo, Genesis, unang araw,
lumubog ang araw, sumikat ang araw, yun ang ikalawang araw. Sumikat ang araw, lumubog ang araw, yun ang ikalawang araw. Literal, lumubog. Literal talaga. Ano, interpret natin anong lumubog. Hindi, Ngayon, pero salitang lumubog, sa pananaw ng tao, lumubog, literal. Pero still, hindi naman lumulubog ang araw, no? Kundi, interpretation ni Moses yan eh. Kasi sa pananaw ni Moses, lumulubog. Pero, ang totoo, ang mundo ang umiikot sa araw. Pero alam na natin yon. Pero literal. Pangunawa mo yung literal, pero basically, because of lack of knowledge or scientific knowledge of human beings during that time, kala nila yung araw ang gumagalaw. Pero still acceptable. Literal talaga. Literal naman na talaga may araw. Bituin, literal. Kaya tayo, we believe in literal 6-day period o 6-day hour or 24-hour period of creation. So every day doon ay 24-hour literal na araw. So, yun. Basta, malinaw pala na Historical. We cannot interpret po itong Genesis Na, symbolically. hindi po. Kasi wala na po tayong standard. Kasi mahirap din gawing symbolic ang Genesis. Why? Because this is the foundational teaching of the Scripture. We can find in Genesis all the foundational teaching like sin. If Adam and Eve are not literal persons or human beings, then sin is also not literal. Because Adam and Eve, yung associated siya doon sa sin. Kasi sila yung nagkasala. Kung hindi sila literal na tao, di rin literal yung kasala. Hindi rin literal yung sumpa ng Diyos. And hindi rin literal yung pangako sa Genesis 3:15. Malaki pa talagang maapektuhan. Ay, napakarami. Lahat na po. affected. Actually, foundation nga siya. Kung ang foundation mo mahina, guguho lahat, pati itaas. Wala kang maiilagay doon. Ano ilalagay mo sa foundation na mahina? Guguho siya. Kaya kailangan solid ang iyong foundation. Nandito ang hamartiology, doctrine about sin. Andito ang paterology, doctrine of God the Father. Lumabas siya dito sa Genesis chapter 1. But God said, let there be light. No? The doctrine of creation. The doctrine of Trinity, andito rin. Yung redemption. Genesis 1, verse 1, and then Genesis 1:26. Ngayon, lalangin natin ang tao. Bakit plural? Now, let us make. Yun ay, plural form for God. Pero iisa. Iisang interpretation, pero doon sa Genesis 1:26, pero Elohim, kasi Eloi ang plural sa Diyos, pero Elohim. Elohim said, let us. At saka yung description ng kanilang sarili, us. Us. Hindi sinabing let me. Di ba? Let me, singular. Pero let us make man in our own image. That's my creation. No? Make man in our own image. Sabi ng mga GWs, yung mga saksi ni Jehovah Pastor, ano na yun? Speaking of majesty, ibang majesty. Kasi nga, ang saksi ni Jehovah Angels. ay hindi naniniwala kay Jesus Christ bilang Diyos. Kaya dinidepend nila yung kanilang teaching by stating or by claiming that God is speaking about the plurality of majesty. Marami daw siyang katangian at tinatawag niyang tayo, yung katangian niya, kasama niya. Hindi naman person yung katangian. So, it's not plausible. So, hindi po siya pwede. Sa kanila, sa saksi ni Jehovah, Jesus Christ is the Archangel Michael. Hindi siya Diyos. Nilikha lang. Kaya po, they interpret yung mga salita ng Diyos na mayroong connotation ng Trinity na hindi yun si Jesus. Yung iba naman, anghel daw ang kausap. Anghel. Naging, para nating nakapag-acts dito. Yes, nag-acts. Okay po, ako po ay nag-acts din. Graduate po ako ng Acts. Hindi nyo po alam yung Acts, napakagandang Bible school. So, I encourage you to join Acts. I studied in Acts for 3 years. For 2 months, 1 month and 3 weeks kami sa field. 1 week, full 1 week kami, babad. Tapos talagang, yung sinamarize lahat. Yung evangelism. Kaya po na ako mag-Bible college, hindi, 3.5 year na lang ako instead na 5. Nag-apply po ako ng validation. Mahigpit yung aming dean. Sorry po, pagiting ko na lang kasi ang higpit niya eh. Si Reverend Antonio Hermano.
Kasi napaka-strict niyan pagdating sa grades. Ano yan malupit na. Ay, malupit yan. Doon ako nag-validate. Kaya pag nakapasa ako, nakapasa ka sa validation yan, malupit ka rin. Kasi sabi niya sa akin, ay, hindi po pwede. Kasi yung hours of studies ninyo sa ACTS, maiksing masyado para i-consider dito. Ngayon, tinanong ko rin yung ruling sa CHED na kung kaya ng isang estudyante, may karapatan siya. Sabi ko, subukan nyo na lang po ako, sir. Mag-e-exam po ako kasabay nila. Mag-exam ka kasabay ko, mag-final exam din ako kahit di ako nag-aaral nila. O, pasado lahat. O, di ba? So, kaya po, mag-aral po kayo sa ACTS, promotion na rin. Napakagaling po ng ACTS at preparatory, at saka pwede ka na magpastor. Pag nakagraduate ka sa ACTS, I will treat you as a regular pastor. Actually, Linawin natin, ang ACTS po ay ABCOP Christian Theological School. seminary. School. Ewan ko kung ginawang seminary na ba? School po. School. At ang turing pa dyan, dati ng mga Bible College graduate ay bayabasan daw. School ng bayabasan. Bible school sa bayabasan. So, inis-inis ako. Bakit? Tapos sila nag-aral, 4 na taon, 5 taon, walang alam. Pero pagka kinausap mo ang ACTS graduate, aba, sabihin ko sa'yo, kahit diploma lang yan. Diploma in Pastoral Studies po kasi yan. Opo. Pero yung mga basic talaga, naroon. Nung time niyo po, Pastor, talaga, Nakakagulat. nung time niyo po dyan sa ACTS na yan, talagang very intense yung pag-aaral dyan eh. Ay, opo, noon. Hindi ko alam ngayon. Ha? Ngayon po, Kasi medyo- wala na. Kasi nakaano po ako yan. Soft na, no? Soft. Tsaka ang mga professors noon, mga Canadian, Ngayon, Canadian, Canadian, American, German, na magagaling managalog. Missionaries. Mga kaya STEND, pala- International, OMF, missionaries. Kaya maganda, Mabigat magagaling. talaga. Mabigat. ngayon po medyo... Sila Ate Bill Boytenweg, Oo, si Darlene Armstrong, binibiro namin. Di ba, kaano-ano mo si Aldrin? Kasi kapangalan, akapelyedo, Darlene Aldrin. Yan po, yung mga yan, ewan ko lang ngayon, kasi ngayon parang pure Pinoy na rin, no? Opo, pure Pinoy. Pero si Pastor Leo Mirabuenas, nagturo din yan sa Pastor Leo Mirabuenas. The problem with, yun nga, yung mga hindi po credited ng SHED, sometimes nire-ridicule nung iba kasi hindi credited ng government. But during that time kasi, hindi naman required. So talagang ecclesiastical lang yung mga subjects or ministerial lang. Pero ngayon kasi, we need to follow yung government order na kailangan din po na tayo sumunod. Pero mas maganda quality. Kaya po, pinopromote na rin namin ang aming pong offering for this SEM, yung Master of Divinity in Biblical Counseling. So, ito po ay gaganapin po sa Puritan Theological College, no? Ito po ay 3-year course na ito po ay intensive talaga na studies. Kailangan... At ngayon po, nag-o-offer po kami ng free pa, no? Na hindi, yung first batch free. Pero ngayon, pwedeng half na lang, half. So, kung instead na 25,000, 12,000 na lang, no? Para lang po yan sa mga miscellaneous expenses, kuryente. Pero sa professor, meron po nag-sponsor po kasi sa mga professor. Isang company, so ni-sponsoran po nila yan, yung salary. And our salary po natin mas mataas kumpara sa iba. Kasi gusto natin quality. And our professors quality professors. And we see to it that our professors have doctorate degrees, kawala-walaan masteral degree sa kanilang itinuturo na core subjects. Kayo po ay aming ini-invite to inquire. Nandiyan po dyan sa atin pong screen yung pong telephone number o cellphone number ni Mrs. May Viliganyo. Siya po ang ating registrar. At yan po ang building kung saan dinadaos po. Itong Narrow Gate din po, dito rin po yan. Opo, narito rin. Nariyan din po. Pati po Puritan Theological College at saka po Sola Scriptura at saka po God Questions Ministry. Sa 4 po yan. Narito po yan. Narito dyan sa building na yan. Yan po. Makikita nyo po dyan. Actually, May kanya-kanyang floor yan. Actually po, Pastor, nandun sa PTS meron nagbibiro eh. Pa-autograph daw. Ito, taga-TNG to eh. Okay po. Naman Doon po sa ngayon, kabila. Sa PTS po. Sa PTS, dito rin sa seminar kay, kay Dr. Tyson. Meron ding humabol eh. Tapos ay nagpakilala. Naalala ko siya, si Jerusalem Rojas. Si Jerus.
Salamat daw dahil inaaway daw niya ako noon. Yun ang kanyang pakilala sa akin. Ako po yung ang aaway sa'yo. Sabi ko naman, ay, thank you. Yun ang kakaiba sa atin. Ano? Inaaway ka na, nagpa-thank you ka pa. Thank you. Kasi po hindi po talaga mawawala ng aaway sa'yo pag nagsisiwalat ka ng katotohanan. At pawang katotohanan lamang. Marami po kasing masasagasaan, pero tabi-tabi po ang magalit ay guilty. Masakit yung truth tanggapin, pero kailangan tanggapin kasi yun yung katotohanan. Kaya po ang magalit, guilty. Masakit po kasi ang katotohanan. So kung nasaktan ka, nasa kasinungalingan ka. Pero kung hindi ka nasasaktan, ay ibig sabihin nasa katotohanan ka or manhid ka na. Yun lang po. Okay. Or open ka lang. Yan, si Lapis sana Opo, sana maging ballpen na ngayon. kasi Lapis Solid, kasi nabubura pa ngayon eh. Opo. Kaya sabi nga niya, nag-aaral pa lang daw siya, kaya lapis pa lang. Kaya Lapis pa Di ba, pagka yung ano ka lang, drop, ano pa lang, lapis. Di ba, totoo yan Opo, lapis totoo pa po. lang. Yung Tapos malalaki po yun, Pastor. Oo, Malaking pencil. pero pagka talagang sure na sure ka na, di ba, yun ang bubulpinin, tapos yun ang buburahin yung lapis. Maski po sa mga nagpipainting, una muna lapis, sketch, di ba? Tapos pagka yung gusto na nilang yariin talaga, yun ang canvas na at saka yung talagang paintbrush na. Tapos buburahin na lang nila ang lapis. Kaya si Lapis po, ganun pa rin. Sabi niya nga hanggang ngayon, nag-aaral pa daw siya. At salamat naman po, no? Kung totoo naman. Malay mo, biglang si Pastor Ed Lapis maging reform. Talaga naman. Yun ang praise God. Napakasaya natin. Di ba? Napakasaya po natin. Kasi ang gusto lang po natin, talaga pong matuto ng tama. Kasi para po ang mga nakikinig ay hindi po naman maligaw. Kasi kawawa po ang nakikinig. Kawawa po. Tama. Sabi po dito ni Ate Jo, taga-Infanta. Shout out sa inyo lahat dyan, mga taga-Infanta kapatid. Sabi po Opo, shout out po sa mga taga-Sister Jo, sa mga taga-Infanta natin na mga kapatid. Sabi dito, tama po Pastor Ramil and Pastor Derek. Marami po kami natututunan sa inyo. Salamat sa TNG. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa compliment at kami po'y na-inspire lalo. Sa susunod po linggo ulit, sa Martes at Huwebes next week, magpapaalam na po kami. Okay, so maraming salamat po muli, Pastor. Salamat din, Pastor Derek. Ito po ang TNG. We are Cult Busters. God bless everyone.